Ang susunod na tanong ay ipinadala po sa atin ni Teresita Ragudo. Ito po ang kanyang tanong. Mahal na Bishop Tagle, ang praising or praying in tongues na ginagawa ng mga charismatic group sa kanilang mga prayer meetings ay sana po ay matalakay nyo rin sa inyong programa na TV. Maraming salamat po, Bishop, at nawa ay bigyan kayo ng Diyos ng mahabang buhay upang mas marami pa kayong matulungan na katulad ko na kung minsan ay naguguluhan sa ating pananampalataya. Lubos na gumagalang, Teresita. Maraming salamat po, Ma'am Teresita, po sa inyong tanong. At alam ko po na lalo na sa ating mga charismatic prayer communities ay nagaganap yung tinatawag na praying or praising in tongues. Ibig ko hong ipaalam sa inyo na sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, the first letter to the Corinthians, sinasabi doon ni San Pablo na ang isa sa mga gifts of the Spirit ay speaking in tongues. Alam niyo kung bakit po? Di ba during the first Pentecost, nung unang bumaba ang Espiritu Santo, bumaba siya in the form of tongues, dito sa ulo ng mga apostoles. At yung mga tao na nakapaligid doon, nagulat. Narinig nila ang mga apostoles na nagsasalita na naiintindihan nila sa sarili nilang wika. Para bagang the apostles were given by the Spirit the gift to speak in a different tongue. Not their own tongue, but the tongue of somebody who is listening. Kaya po naandyan ang isang gift of the Spirit. Ngayon po, sinasabi rin naman ni St. Paul, while speaking in tongues is one of the gifts of the Spirit, kung lalagyan natin ng hierarchy yung mga gifts of the Spirit, yung speaking of tongues is not to be considered the highest of gifts. Bakit? Kasi sabi niya, kung wala namang meron ding gift to interpret the tongues, kung wala doon na tao na nauunawaan yung tongues, then hindi rin napapakinabangan noong karamihan. So, we are not despising the gift of tongues, but you need another gift, the gift to interpret the tongues. Kaya sabi ni St. Paul, aspire for the higher gift, and that is love. Kaya po, kung merong gift of tongues, okay. Kung wala kayong gift of tongues, don't worry. Look for the gift that the Spirit has given you. And most of all, put on the greatest of gifts. Put on love.